to be honest, mas malaki yung salary sa Singapore. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam niyo maraming lumilipat dito na mga Pilipino dito sa Canada. Pero hindi naman directly coming from the Philippines. Yung mga matagal ng OFW na galing din sa iba't ibang bansa, marami po yan. Mga ganyan dito, even after spending so many years doon sa pinanggalingan po nila. In this case, ang ating kakausapin, 8 years na siyang nagtatrabaho sa Singapore and then he decided na lumipat dito. At ang nakakatawa dyan, ang napaglipatan niya dito, 90% ng kanyang co-workers ay mga Pilipino din. Okay, anyway, sige po, ipapasok na siya ang ating kakausapin today. Nako, baka kilala nyo na itong sikat na vlogger din dito sa Canada, si Bal o Balbino Lubid Jr. Hi, Bal! Hello po, hi. Iyan. O, si Bal, mukhang mabait tahimik ngayon pero makulit siya sa kanyang mga reels, lalo na sa Facebook. Ako si Val, isang OFW dito sa Canada, lasinggero, pero may pangarap. Yan. At syempre, quality. Diba? Yan. O, pinapanood ko yung ibang mga clips din ni Val. Tama naman yung sinabi ko, diba? 8 years ka nang nasa Singapore, tapos naisip mo na you wanted to move to Canada. Una, briefly, ano ba yung ginagawa mo sa Singapore? And then, what led you to decide na parang gusto ko mag-Canada? So, basically po, sa 8 years ko sa Singapore, ganun din po yung work ko sa Singapore, kung ano yung work ko dito, retail store supervisor. Kaya nga lang, parang medyo na-fed up na rin ako kasi sobrang petiks ng work ko. As in... Aba? Gusto mo ba magtrabaho ng mas Yung gusto mo ng more work? Hindi na ako nag-grow as a person kasi parang yung work ko ron parang tambay na konting work. Kasi parang sa 8 hours, more on nanonood lang ako ng Facebook, YouTube. As in, walang yung magpe-paperworks ka lang ng 30 minutes. Tapos, ganun na, wala na. Tapos, assist ka lang, bihira. Then, minsan kung gustong mag-shopping, sasara mo lang yung store, mag-shopping ka. So, parang sabi ko, ayoko na nung ganito na parang hindi na ako nag-grow. Alam mo, kakaiba din tong si Bala. Alam mo naman, syempre, yung ibang mga workers, hindi magre-reklamo if they're getting the same pay. Tapos, kundi lang ang ginagawang work, basically. Pero si Bal, sabi niya, parang ayaw mo nang gano'n kasi gusto mo may personal growth ka. Tama? Opo, kasi parang gigising ka, papasok, paulit-ulit na lang yung routine mo na parang wala ka nang natututunan everyday. So sabi ko parang sayang naman yung buhay ko kung ganito na lang, hindi ka mag-grow, walang learnings na pumapasok sa'yo. So sabi ko, I need to make a move. Then, ayun nga, since yung partner ko gusto rin mag-Canada, minessage ko yung friend ko, sabi ko, may hiring ba dyan? Then after 2 days, luckily, bigla na akong kinontak nung employer. Then, the rest is history. Ang bilis naman nun. After 2 days, kinontak ka nung mismong employer, ng HR nila? Opo. Yeah, yung ka-tie up niya pong agency. Kasi yung boss ko kasi, kapag may ni-refer yung mga nasa inside na, most of the time talagang ma-hire. Halos 99%. Yeah, ganun. Pero happy ka sa sweldo mo naman dun sa Singapore, Was that also a factor? Happy ka naman sa kinikita mo dun? In terms of salary, to be honest, mas malaki yung salary sa Singapore. Talaga? Kasi wala po silang tax. So, kung ano yung, ayun talaga. Almost similar, although okay naman yung naging rate ko rito, coming in, so medyo hindi naman naging factor din yung salary. Kasi feeling ko mas lumiit din yung cost of living ko rito. Iba na naman to talaga. O sige nga, paano lumiit yung cost of living mo dito? Kasi po, SGD and CAD is 1:1. Ganun ba? So, hindi ko naramdaman coming in yung sinatawag nilang cost of living. Kasi sa Singapore, ganun din. 1:1. One card is one. Kamusta yung rent mo dito, utilities mo dito, kung ano mang expenses mo dito kumpara sa Singapore? Parang yung rent ko rito mas nagmura. Okay. Just for everyone's info, si Bal ay nasa Surrey,
British Columbia, bandang Vancouver po Part siya. pa po 'to ng Vancouver, So, Oo. luckily lang din nakahanap akong mura kasi yung mga ka-work ko mahal din yung rent nila. So, swertihan lang din po talaga. As long as maghahanap naman sila, makakahanap pa rin talaga sila ng medyo mura. Wow, okay. So, nakita mo na ba ang, personal growth? Palagay mo dito mo makikita sa Canada yun. Kailan ka nga ba dumating, Val? So 9 months pa lang po ako dito. So, Okay. kakarating ko lang din, last year, May of 2023. Okay. How are you liking it so far? Bored ka pa rin? Baka naman bored ka pa din diyan sa pinagtatrabahuan mo. Hindi, okey naman na so far. So, medyo yung adjustment ko rin kaya minsan hindi ko rin nage-gets yung mga napapanood ko na sobrang parang hirap na hirap. Kasi parang it only took me 3 days para maka-adjust. Siguro po naka-contribute din yung matagal na ako kasing OFW. So, alam ko na kung paano. At first, medyo mas physical talaga yung work dito. Mhm. Physical to physical. Pero hindi naman gano'n na ka-OA tulad nung mga napapanood. Sobrang dali lang din talaga. Kailangan mo lang talagang mag-adapt talaga sa mga changes. Yung ibang Pilipino din kasi feeling ko iniisip nila once they came in here, parang ayun na, instant successful. Hindi naman Oo kasi nga, parang gano'n. yung pera babagsak na lang dito Ah, sa iyo. as a person din talaga kung how you will adapt sa mga changes, yeah. Ano yung biggest changes kung ano meron man? Yung physical kasi from very petics na work ko. Yun nga po Okay. yung sobrang challenge nung first kaming dumating dito kasi more on buhat. Kasi may Oo. biniling, Canadian Tire Store yung boss ko. So, all the stocks na nandun kinuha namin. So, binuhat namin siya. So, ayun lang naman yung biggest challenge kasi sa tulad nga sa Singapore wala akong ginagawa talaga. Nakatayo lang. So, ayun. I see. At I think isa sa mga big differences ay yung posibilidad na maging permanent resident ka dito sa Canada. Kasi sa Correct. Singapore, hindi yun po pwede, di ba? Puwede naman po, pero nung na-reach na Oh, kasi ng Singapore yung quota nila, so sa lahat oh, ng nakakaalam yung Singapore napaka-tiny, parang isang Quezon City lang. So after 2010, so parang nag-close na rin sila ng permanent, hindi naman nag-close pero naging limited na talaga, sobrang oh. hirap na. Unlike dito sa Canada, nakita namin yung opportunity ng partner ko na mas madali kaming magiging permanent residents dito. So Oo. ayun din talaga yung pinaka-turning point na nag-decide kami na lumipat dito. Oo nga, speaking of partners, nakuha ni Val, paano ba yung naging proseso? Nakuha mo yung iyong partner also from Singapore, Yes po. kahit hindi ka pa PR, di ba? Opo, Oo, can you tell us paano yung naging proseso? actually approved na yung, visa niya last August pa. So 1 month lang yung naging processing. Pero dahil nga may mga bonuses pa sila na this December, so sabi namin sayang, so naghintay muna kami. That's why dumating lang siya ngayong February. Oh, wait, how did she enter Canada? Under common law partnership po, open work permit. Oh, okay. See, so they're not married, pero they've been together for a long time. Yan po basically ang ibig sabihin ng common law. Sa mga curious, ano ang requirements na kinailangan mong ibigay para makuha mo si partner? So, para maging eligible po sa common law partnership, so, ang pinaka-importante, meron kayong proof na nagsama kayo at least for a year. So, like, tenancy agreement na nandun yung names nyo, Mhm. tapos yung mga utilities nyo na nandun kayo sa yung same address, Mhm. then yung mga hotel bookings, and flight tickets na nandun yung names nyo, Yeah. pictures, then insurance puwede din na beneficiary kayo sa isa't isa. Then mga Mhm. testimonials from the parents of both sides and friends. So Oh. napakadali lang naman po as long as ma-provide talaga nila na genuine yung Mhm. relationship, then talagang nagsama, maa-approve naman po. Oo, pero Pero nga i-clarify. kailangan yung work mo is nagpo-fall sa tier 0 to 3. So for instance yung Yan, mga okay, yan work nga. mo So again, hindi po lahat ng naka-work permit
ay pwedeng gawin, no? Pwedeng dalhin yung kanilang common na partner o asawa po dito tulad ng nangyari kay Val. Pili lang po yan for those with jobs under, yan, sige, i-continue mo, Val. Tier 0 to 3 po. So, yung mga tier 4 to 5 jobs, hindi pa po sila eligible na makuha yung mga partner. So, yung tier 4 to 5, ayan po yung tinatawag na low-skill jobs. Ang trabaho po ni Val ay retail store supervisor. Okay lang ba sabihin kung anong Yeah. company or? Okay lang siguro. Okay, for Canadian Tire, dyan sa Surrey, BC. At ang nakakatuwa nga, 90%, basically, sobrang daming Pilipino doon sa iyong branch ng Canadian Tire. At halos karamihan din daw po sa kanila, sabi ni Val, ay retail store supervisor din. Bakit parang sobrang daming Pilipino dyan? Gusto ng boss mo ang mga Pinoy? Gusto ng boss ko yun ng mga Pinoy kasi from Manitoba siya before, halos puro Pinoy din talaga yung staff niya. So that's why when he bought the Canadian Tire here, so gusto niya rin mga Pinoy kasi parang na-earn na ng mga Pinoy yung trust niya from Manitoba pa lang kung saan siya galing. Okay. O kamusta naman ng iyong mga co-workers, Val, na puro Pinoy? Alam mo, meron kasing mga vloggers na nagsasabi na sometimes they prefer na hindi daw po makatrabaho. Nakakalungkot man yung kapwa Pilipino kasi minsan daw may toxic personality yung ilang mga Pinoy. But of course, hindi po yan lahat, ha? Ikaw, Val, kamusta experience mo dyan? Fortunately, so far sa 9 months, wala naman na akong naging issue regarding sa pag-work sa mga Pinoy. Siguro nakaka-contribute na rin na graveyard ako kasi I see. seldom kung silang maka-interact. Pero most of the time, lumalabas naman kami together, we dine out, pumupunta sa mga park. So, wala namang issue. Siguro mga matured na rin kasi sila and most Correct. of them may mga families na and kids. So, hindi na sila yung mga totoy na mga, yung ganong kind. Well, you're lucky, ano. Again, hindi naman po majority na mga Pilipino ay gano'n na. Meron lang po talagang minsan na in-express ng ilang vloggers yung ganyang experience nila. Pero ako naniniwala din ako tulad ni Val, no, sa experience niya. Mas marami pa ring mga mababait at matutulungin ng mga Pinoy sa kapwa Pinoy anywhere here in Canada. Okay, so what else? Val, anong so far on 9 months, what are you most looking forward to dito sa Canada? Parang Siyempre yung ano ma-invite ko pinakagusto mo? Siyempre nilook forward yung ma-invite sa pagiging permanent resident. So, ayun naman yung purpose kung bakit kami nandito. Kasi planning din ako once na maging PR, gusto kong maging police officer dito. Wow, So, kaya okay. nilook forward ko yun. Oo. Meron ba, kailangan mo mag-aral ba Yes, to be a police officer? kailangan po. At makakapag-aral ka if you shift from work permit to PR. Yes po. You can get student loan na. So, Correct. Oo. kaya ayun po. 'Di ba? Parang happy-happy. Kung panoorin niyo po ang kanyang mga vlog, mga reels ni Val, parang happy-happy lang siya dito sa Canada. Parang hindi ko nakikita sa'yo, Val, yung mga, sabi mo nga kanina, yung mga nagko-complain na hirap din rin daw kasi ang buhay dito sa Canada, puro daw work ng work, mga ganyan. Anong say mo sa mga ganun ang experience? Parang kahit sang bansa naman, to be honest, work is work. Kahit kasi nung nasa Pinas ako, ganun din naman. Gigising ako, mag-work. Nasa Singapore ako, same thing, work is work. Unless na lang dumating ka rito, parang donya ka, na wala kang ginagawa sa inyo. Pero kung normal citizen ka lang like me, it's the same thing. Kailangan mo kasi talagang mag-work for your living. Oo. And do you think you'll be able to save? Kasi yan ang issue ng iba dito. Nako, laki daw ng tax. Sabi mo nga, sa Singapore kasi, hindi ganito kalaki yung tax. Actually, may savings po. Oo, diba? Minsan gusto kong i-reels kaso mababash ako eh. Ayan. Alam mo, depende rin talaga yan sa, spending habits. Opo. Ayun, isa pa yung gusto kong, minsan kasi nakikita ako sa mga Pinoy dito, parang pagarbuhan. Yun, meron silang tinatawag na peer pressure kapag may nakita silang ganito.
minsan kahit di upward, parang meron yung ka-work kong ganito, parang gusto ko na rin. Although kahit Oo. hindi pa talaga upward. So ayun lang siguro yung masasabi ko na ako kapag meron akong gustong bilhin, kapag nag-think twice ako, ibig sabihin hindi ko pa siya afford. So hindi ko muna Oh, bibilihin. Pero kapag may isang bagay na sabi ko, ay bibilihin ko, ibig sabihin afford ko na. So hindi ko pinipilit. Ayun yung nakikita kong problem sa ibang mga Pinoy. Pinipilit nila just to blend in, just na masabi na, ay, oo. si ganito nakabili, kaya ko din. At the end, magsasuffer ka sa mga bills mo. Correct, oo nga. Tsaka dito sa Canada, alam mo naman Bal, ang dali makakuha ng credit card, ang dali ma-increasean ng credit limit, kaya Yes nga po. nakaka-tempt mag-swipe diyaan po, nabibiktima ang napakaraming nating kababayan. So Oh, far yun nga, ang dami ko ng naririnig na ganyang kwento na mga na-wipe out na nila yung mga credit card nila. So minsan mm. hindi ako maka-relate kasi nasa spending habit mo rin talaga po. Well, thank you so much Bal. Meron ka bang gusto pang i-share? Baka may mga katulad mo na matagal ng OFW sa ibang bansa, why you think they should consider moving to Canada. Kasi alam mo may mga na-interview na ako galing Qatar, galing Dubai. Talagang parang dumadami yung nag-iisip to move to Canada. I think for PR. Oo. Siguro Ikaw kasi ba? at the end of the day po kasi dito kasi talaga sa Canada, so alam naman natin we're working para makasama yung mga family, relatives. Mhm. So ayun yung pinakamalaking opportunity kapag nagpunta sila dito sa Canada kasi talagang masasama nila yung partner nila, yung kids na hindi kayang i-provide ng ibang countries. For instance, sa Singapore, kapag may work permit ka lang, hindi mo naman makukuha yung partner mo, hindi mo makukuha yung Mhm. kids mo. So, siguro yung unity talaga yung Mm. nagda-drive sa mga tao kung bakit gusto nilang mag-Canada. Oh, okay. Well, thank you so much, Val. And it's so good to see na hindi ka nahihirapan at happy ka dito sa Canada so far. Sana tuloy-tuloy yan. Kaya nga, so sana Yeah. po. Thank you. Sundan niyo Thank po you din ang po. kanyang account. Sabihin mo nga ano ba? Are you also active on YouTube? Parang hindi. Sa Facebook ka mas active ba? I have YouTube pero hindi, mas active po ako sa Facebook. Ayan. Under his name lang, Balbino Jr. Lubid na Lubid. ganyan, no? 'Di ba? Yeah, tama po. Oo. Okay. Good luck din sa iyong pag-vlog. Thank That's you it po. for this episode. Thank you so much again, Bal. Salamat din po. Bye-bye. God bless. Bye. I'll see you guys in the next episode. Bye. Bye-bye po.